Attorney Sal, parang ang bait kasi ng mga Pilipino compared sa mga Indonesians. Naku, dapat mas nauna pa tayo sa kanila kasi sa atin, mas nauna sumambulat yung issue ng korupsyon sa pamahalaan. Sa Indonesia, aksyon agad sila. Sana all na lang talaga ako, attorney. Well, tingnan natin. Hindi ang Pilipino may hangganan. May hangganan ng pasensya. Nakita na natin yan sa kasaysayan. Tingnan natin kung hanggang saan ang kanyang pasensya. Ayan. Ito naman po, attorney, from Ellen Channel 6230. Tama po kayo, attorney. Kapag di nila or wala silang napakulong dyan, taong bayan na lang talaga ang dapat nakikilos dahil dapat ikulong yung mga kawatan na yan. Umpisa na. From Mafi Nacionales, attorney, good morning po. Sumusobra na talaga yan si Zaldico at pati si Martin. Dapat makulong sila habang buhay. Kaya lumabas ka na, sumama ka sa mga rally. Hindi lang puro Social media. Ito naman po, from Efren Nino Gohilde. Bakit ang mga pari at madre ng mga NPA at Dilawan tahimik kahit trillions of pesos na ang nawawala sa pera ng taong bayan? Pero kay VP Sara na 125 million pesos lang na hindi niya naman ninakaw, ang ingay-ingay nila, pinapa-impeach pa. yung mga NPA sa kayo mga kaliwa. Natutuwa yan na nangyayari sa Pilipinas dahil gusto nilang agawin ang kapangyarihan. Pag magulo, pag nagkakaroon ng gulo, mabuti para sa kanila yan. Gagamitin nila yan. Nag-aantay lang yan ng tamang oras. Yan, tama po kayo dyan, Attorney Sal, dahil parang tila sila ang nagiging parang benepisyaryo sa mga kaguluhang nangyayari dito sa ating bansa. Mula naman po from Tessie Labo, good morning, Attorney Panelo. Remulla, may kaso ka pa na illegal sa pagkidnap or illegal na pagkidnap kay Tatay Digong. BBM admin, tama na ang pamumulitika ninyo. Maawa naman kayo sa taong bayan. Magtrabaho naman kayo ng maayos. At sa ikaw, Tessie, lumabas ka na rin sa kalsada, sa mga rally, sa mapayapang pagpapahayag. Ayan. From Yolanda Tejada, dapat pirmahan na ang panukalang bitay para sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Ano paperman? Hindi pa nga nakakapasa sa Kongreso. Ayun pa. Yung isinusulong pa ni Senator Bato. From Mel on the Go, 2023 pa pala alam ni Recto, bakit ngayon lang siya nagsalita? Lakas din ng tama ni Remulla. Look what you did to PRRD. Kinidnap nyo si PRRD. Tapos ngayon, wala pa daw clearance, sabi ng SC. Pero bakit ka na-interview? Puro nga balat kayo kasi balat kayo. Ayan. From William, kaulintulad din na mensahe, hindi mapagkakatiwalaan yan si Remulla. From Hazel Aquino, di yan magiging fair sa mga kalaban sa politics, lalo na sa mga Duterte. Look, anong ginawa nila kay PRRD? Illegal arrest. Dapat di talaga yan tanggapin na maging ombudsman. Disqualified siya. Para maraming ayaw sa kanya, Attorney Sal, na maging ombudsman. Pipilitan nila yan kasi may agenda sila. Gusto nilang lumpuin, pakulong, i-disqualify si Inday Sara sa Panguluan sa 2028 election. Ayan, Attorney Sal. From Val's opinion, ground for Remulla's disqualification, pending case sa Office of the Ombudsman and political partisan. Lahat ng ahensya ng pamahalaan may kinalaman, kaya nagtatagumpay ang pandarambong. Ano pa nga ba? May follow-up pa po si Val's opinion, Attorney Sal. Dalawang klase ang mga tao sa atin kaya hindi makapag-aklas. Yung isa, mga wala ng lakas dahil sa gutom. Yung isa naman ay hindi na makagalaw dahil sa sobrang kabusugan. Ano po sa... Hindi totoo yun. Talaga lumabas kayo. Ay, walang dahilan. Bakit lumabas sa revolution? Yeah, so kahit gutom, Attorney Sal, basta may pinaglalabang prinsipyo. Ito naman po from Imelda Aquino, wala nang pag-asa ang Pilipinas na umunlad hanggat siya ang Pangulo or Panggulo ng bansa. Ewan ko sinadyaban niya itong spelling ng Pangulo.
Kahit na hindi siya presidente, pag hindi mo pinag-aral ang mga Pilipino, lahat na Pilipino, walang formal na edukasyon, wala, hindi tayo aangat. Yan, tama po kayo dyan. From Ray Heparilla, agree po siya because sabi niya, I'm in favor of bitay sa mga corrupt official. Ito naman po from Connie Kamatsu, legal daw lahat ang mga sasakyan ng mga diskaya, sabi nitong attorney nila. Ang tanong namin, saan galing ang pera nila na pinangbili ng sangkaterbang mamahalin ng mga luxury cars?